true love is unconditional commitment towards imperfect people who are seeking their highest good. Yan. This often requires sacrifice and result in God's glory. Ang true love daw ay unconditional. Kapag sinabi natin ang unconditional, syempre walang condition 'yan. Walang kapalit kapag nagmahal ka ng tao. Kasi karamihan inisip nila, dapat may kapalit. Dapat may kapalit ang pagmamahal. No? Parang ganito, I love you kasi maganda ka. I love you kasi yun nga. Kasi karamihan ganun eh. Parang dahil hindi na kita napapakinabangan, hiwalayan na kita. Mga ganun, di ba? Parang hindi ko nararamdaman ng pagmamahal mo. Ayoko na sa'yo. Parang ganun. Matanda ka na. Ganyan. Hindi ka na sexy. Ganyan. So, kasi kapag may kondisyon yung pagmamahal mo, kapag nawala yung kondisyon na yon, patay na. Di ba? Hihiwalayan mo na yung mahal mo sa buhay. Di ba? Kasi merong kondisyon yung pagmamahal mo. At ito pa yung malupit na sinabi dyan. Sabi, unconditional love, commitment towards imperfect people. Iyan yung malupit dyan. Kasi bakit? Mamahalin mo pa rin yung tao kahit hindi siya perpekto. At lagi mong hinahanap yung ikabubuti niya. Ikabubuti lagi ng tao. Iyon yung totoong pagmamahal. Kasi karamihan ngayon, masakit man sa paningin, sa tenga, makita natin sa social media, that love is really conditional. Parang, ewan ko, may napanood kayong video na sinasabi, dapat professional ang hanapin mo, dapat may trabaho, ganyan. Hindi po pwedeng magmamahal ka ng ano lang, palamunin, mga ganun. But true love really seek for someone's good. And it is commitment. Hindi lang siya sa pakiramdam. Kasi karamihan, ang isip nila sa pagmamahal is kilig lang. Paano kung nawala yung kilig? So, ayun, kahit naman umiihi ka, kinikilig ka, di ba? Example, di ba? So, ibig sabihin, pwede ka rin kiligin. Pero, ang goal, ang ano talaga dyan, ang punto lang talaga dyan, sabi nga dun sa verse na nabasa ko sa Bible, Christ died for us while we are still sinner. Iyan yung malupit din dun. Si Christ, if you know Christ, si Jesus, namatay siya habang makasalanan tayo. At yun din yung pagmamahal na gusto niyang gawin natin. Na una, syempre, mahal na natin si Lord. Pangalawa, mahalin natin yung kapwa natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Pero bukod doon, again, it is sacrificial and commitment. So, ibig sabihin, kahit hindi mo feel yung gagawin mo sa partner mo, hindi mo feel na makapag I love you, hindi mo feel na maybe do the sweet things. But you need to kasi it is your commitment to love them. Not just now, but until the end. Kaya sinasabi 'di ba sa ng pare kapag nagkakasal ng tao, sa hirap at ginhawa, sa yaman at sa kahirapan, 'di ba? Sa kalusugan man o kasakitan hanggang till death do us part nga sabi, 'di ba? Till death do you part. So yun lang ang magpapahiwalay sa inyong dalawa. Kasi ngayon, jumping from one partner to another, masakit sa dibdib yung gano'n na makita na parang gano'n na ang uso, parang yan, masakit siya sa dibdib. Pero hopefully, ma-realize nila na ang pagmamahal, it's not a fight. Sabi nga, love is not a fight, but it is worth fighting for until the very end.